Kapag gulong-gulo ang iyong isipan at ang puso'y hindi alam ang tahanan, tahimik lang, pumikit ka lang. Si Engel Whisper 11 ay iyong sandigan. Hawak mo'y mabigat na tanong, bibigyan namin ng liwanag at gabay ngayon. Let go, let God. Sa bawat may sagot na sadyang wagas. Pagod mo'y bibigyang ginhawa, healing mula sa Panginoong Diyos Ama. Engel Whisper 11, kasama mo sa bawat dasal. Let go, let God. Kahit anong bagyo ang dumaan, naririto kami't laging handang unawaan. Hindi hula, ito'y gabay galing sa taas para sa iyong tagumpay. Di mo kailangang maligaw, may liwanag sa likod ng bawat tanong na sigaw. Let go, let God. Sa bawat may sagot na sadyang wagas. Pagod mo'y bibigyang ginhawa, healing mula sa Panginoong Diyos Ama. Engel Whisper 11, kasama mo sa bawat dasal. Let go, let God. Kung naghahanap ka ng kasagutan o simpleng katahimikan ng isipan, dito ka lang. Dahil sa Engel Whisper 11, may pag-asa, may himala. Let go, let God. Sa aming tinig may haplos ng paglinghap. Ialay mo lang ang iyong bigat, kami kasama mo sa bawat hakbang. Engel Whisper 11, tahanan ng pusong mong tagal. Let go, let God. Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo. Siyempre, mula po kay God sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and siyempre sa mga Animal Spirit.
But for now, is talaga po, ang po nating message ngayon is from the divine, no? From the mga Holy Spirits. No? And for some of you, I think, parang merong kailangan ng clarification. For some, maybe mga talagang marami kayong katanungan ngayon about yourself, especially yung mga nasa spiritual awakening, no? And siguro kukuha ulit ako ng card kasi parang every year naman, no, is gumagawa po ako ng reading for mga tipong nabuksan, no, or andito yung nasa spiritual journey na yun for some of you here, no. But now is mag-ano po tayo ng angel numbers, no, mga angel numbers, and the divine time deck oracle. Actually, puro oracle card ang gagamitin natin ngayon. And also this, to clarify, no, yung life situations na kung ano po ang meron sila ngayon, kayo ngayon, as my subscribers or viewers. Okay, so, again, sa mga subscribers ko po na nandito sa channel na to, maraming salamat po sa inyo at nandiyan pa rin po kayo at patuloy po nakikinig at nanonood. At sa mga new subscribers, maraming salamat po. At for sure naman po is hindi rin po kayo magsisisi dito. Especially po kung kayo po yung nangangapa sa pagkatao ninyo na kung bakit ganito, bakit ba parang ganito wala akong growth, bakit ba ganito parang lagi, parang ano ba, malas ba ako, sinumpa ba ako, may kulang ba ako, no? So this is, actually ito po is a spiritual reading, no? More on spiritual reading. So, ako po is a spiritual tarot reader. I'm also a divine healer and a ritualist. So, sa mga gusto pong magpa-appointment or magpa-book ng private reading and healing, online man po yan, and or walk-in, especially po yung mga nasa ibang bansa, andyan na po sa description box ang aking contact details. And sa mga gusto pong magpa-ritual, magpabaklas po ng gayuma, magpabaklas po, gusto pong mabuo po muli ang pamilya at mabawi uli ang person ninyo. No, ito po is, may proseso rin po to, no? Hindi po ako basta-basta gumagawa po ng ritual kasi po, baka mamaya po, third party pala kayo na nagpapagawa. So, yari po ako nun. So, may process po ako kasi po talaga pong ang mga demonyo is mapanlin lang. So, possible po na ako'y kayang paiputin, no? So, iiwas po tayo sa ganun. So, huhulihin po muna natin kung talagang sasabi po ng totoo o hindi ang taong to. So, may process po yan, no? At marami na po rin ako na paayos na pamilya, no? So, hoping po na nandito kayo at mag-testify din po, mag-comment lang po kayo kung sino po kayo na nabuo ko na po mulit ang pamilya. Especially po yung mga taga-ibang bansa na nandito po yung family. Okay? And what else? So, sa mga oils, no? Miracle oils po natin, meron po tayong large, and meron din po tayong medium size. And the black salt, no, na lagi ko rin po ginagamit na ngayon. So, yan po, hindi ko rin nakita. So, ito po siya, no. So, ito po is, hindi po siya edible, so hindi po siya pwedeng inumin. Pero napaka-effective po niya. So, yan po is pwede nyo pong ihaplos sa mga rashes, masasakit ang ipin. Pero lahat po external lang po, ha. Wala pong internal, puro external. Pero yung isa ko pong langis, which is yung, ito po, ganito po yung big bottle, no? Ito po yung big bottle. And meron pong smaller than dito. So, ito po is pwede po itong inumin. Or pwede po, isang kutsara or kalahating kutsarita, pwede po yan. Para po sa mga, yan po kasi is mga panggamot, no? Panggamot at pangontra po yan sa mga kulang, barang, lason, ganyan, mga inaaswang, ganyan, no? So, para rin po magkaroon ng medyo tumino naman po, no, yung mga parang pasaway ng mga anak, mga pwede rin po yan. Depende po sa concern nyo. And andun din po yung mga i-instruct ko po or ituturok po sa inyo once sa inyo na po yung langis, sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung mga right na pamamaraan para po dito. Okay, so let's start. And sa mga makaka-resonate, hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating video. Mahal ng Diyos Ama sa langit, mahal ng Kristo, mahal ng Birhen Maria, mahal ng Santo Niño, pakibasbasan po ang napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngat, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa ang tagapanood.
Naway kami po inyong patuloy na pagkalooban ng kaligtasan, ilayo po sa mga kapahamakan, siglasya sa kuna at klase ng karamdaman ng tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. At ako po ilubos mo na nanalangin sa inyo, Panginoon Diyos Ama, na sa mga mapaparating pong bagyo, ay naman po nawa ito magupit, at naway ito po'y marusaw. Maraming salamat po. Amen. Ngayon po dapat mas maging wiser po tayo kasi po yearly or every year, no? Kung every year po nanonotice ninyo, painit ng painit, na halos malapit na po yung klima natin sa klima sa UAE, no? And taon-taon din po, no, is nagkakaroon po tayo ng baha. Eto pa nga, sabi ko nga, kaya bakit tayo binabaha? Bakit binabaha? Yung mga hindi pa dapat binabaha. Because of eto nga, nagkaroon po ng controversial nga po ngayon, di ba? Trending nga po ngayon yung flood control. So, kailangan po dun sa mga area po na medyo, alam nyo po, no, na kayo po mahahagip or mabilis po, especially po yung mga flash floods, no? So, kumuha na po tayo ng pamamaraan para po itaas sa mga bahay, no? Kung wala pong budget, pumunta po kayo sa DPWH, charot. Just lang. Charot lang, peace. Kumbaga, mag-ano na po tayo, gawa po tayo ng paraan para po tayo ay makaligtas, no? Kasi iba po ang flash floods, iba po ang kalikasan, iba po kumilos ang kalikasan, no? So, okay, let's start. So, ganun po ulit ako, no? Parang gusto kong kumuha ng dalawang cards, no? A and B, no? So, pili na lang po kayo ng card A and card B, kung alin po doon yung kukunin nyo. Okay? Pero pipicturean ko muna yan mamaya. So, kukuha ko muna tayo ng card dito sa angel number. So, this is your angel number, which is, wow, dalawa. So, tatlo itong nakuha ko, no? So, babalik ko. Actually, this is a very quick reading, no? Para lang message sa inyo to ng mga guides ninyo. Actually, dalawa talaga bumaba. Wala na akong magagawa. Okay, so next. Ito is para doon sa isa. Sa letter B. Card B. Letter B. Oops, dalawa din. Okay, so dalawa din siya. Okay, so let's get this. And next is the Divine Time Oracle card. So, kuharin po tayo ng isa dito. Yan. And ito naman sa kabila. Okay. So, here naman sa clarifying life situations, kuha po tayo ng tatlong cards dito. 1, 2, and 3, 4. Apat po, dalawa po bumaba. Pero ito yung nauna. And ito yung pangatlo. And ito yung pangatlo, na dalawa po bumaba. So, here is 1. Oops. 3. 3 na yun na. Pero ano po kasi siya eh. Last card please. Okay, thank you. Oh, dalawa din. My goodness. Mahaba-habang talakayan na naman. Hindi na naman siya magiging shorts. Okay, so pili po kayo dito. No? Alin po dito yung card na gusto niyo. Okay. So, which is which? Kasi may tingin ko sumilip kanina, no? So, pili po kayo dito kung ano. Switch ko lang. Kung alin dito yung gusto nyo card. Okay, so A and B. Okay, so A and B. Alin dyan? Sa A and B ang gusto nyo or napili ninyo. So, dito muna tayo sa A. Okay. So, clarifying life situations. Pero dito muna tayo sa angel number. So, lang ba yan? Uy, dalawa. Okay, so we have the 222 and 2112. Okay, so dito sa 222, which is the alignment, no? So, how do you move forward? So, this is a connections, no? Connections, friendships, romantic or romance, about relationship, no? Family ties, no? You need to balance, ganyan. So, here is, how do you move forward towards, no? Your life's true calling. Diba? Paano ka nga makakapag-forward? Especially kung halimbawa nga yun nga sinasabi ko na
Baka kaya ka nagkakaganyan, baka kaya ka parang hindi makausad sa buhay. It's because of meron kang calling but you keep on ignoring dito sa calling na to. Ano ba yung calling na yan? Maybe talagang kailangan this time is pinagkalooban po kayo talaga ng gifts, no, and abilities ni God na mag-serve sa tao, tumulong sa tao, magpagaling ng tao. Yung mga ganon. So, parang one of them, one of us, no? Parang maging one of us, no? But, dito nga yung patuloy ka pa rin na tinatahak yung gusto mong tahakin. Pero, kasi ganito lang po yan, ano? Tayo po'y pinagbigyan. Ito po, again, no? Ito'y parang, kung noon, parang dito syempre mag-aaral po tayo, no? Mag-aasawa, magtatrabaho, mag-aasawa agad. Magtatrabaho, mag-aasawa, ganyan. So, pinagkalooban na po kayo ng ganyan. Pinaranas na po sa inyo ng Panginoon yan. And to think na bakit na parang, wag ganun, no? Nakatapos naman ako. Pero parang, pagka nag-apply ako, ang tagal, 4 taon na akong tambay, bakit di pa rin ako nakakapagtrabaho? May mga ganun sa inyo. Or meron naman po sa inyo na parang ang bilis-bilis, no? Tipong kahit nga mga working students, di ba, nakakapasok agad. Pero yung sa inyo parang ang bigat. Or ayan na, may trabaho ka na. Pero andito yung bigla kang tatamarin, parang, parang hindi ko gusto yung trabaho, parang nakakatamad, yung mga ganon. Apply ka na naman ng panibago. Yes, natanggap ka kasi may experience ka na. So, natanggap ka ulit. But after a year, ito na naman, parang umay ka na naman, parang ayoko kasama ko, pangit kasi nung kasama ko, ayoko nung sama ng ugali nung kasama ko. Alam mo yun, may mga ganun. So, wala kang naging stable job talaga, no? It's because of meron ka nga kasing calling. Isipin mo rin itong sinasabi ko, ha? Isipin mo rin. Especially kung meron pa kayong mga bloodline or lahi, no, ng mga manggagamot. So, andito po yung parang kailangan nyo pong i-embrace kung ano po yung meron, no? So, do what makes you happy. Your enthusiasm is what keeps you going. Follow your interest. If it's picked by something, following these routes will help you discover your life's purpose. Totoo yun. Sa isang pitik malalaman mo na, ay, bakit may ganito? Bakit ko ginagawa to? Parang, hindi ko naman to gawain, pero bakit ngayon parang attracted ako sa crystals, bakit attracted ako sa mga medallions, bakit gustong-gusto kong protektahan to, bakit gustong-gusto protektahan ng family ko, bakit ako may ganito? So, andito yung mga questions na gano'n na ikaw mismo is magkakaroon ng kalituhan sa sarili mo. Okay, so sa 222 is, kumbaga, this is more on connections. No? Not only dito sa atin sa physical world, but also to God. 222 angel number is more on connections. No? So parang kailangan mong i-connect or kailangan mong harapin kung ano man ang talaga nakatadhana sa iyo. This is about time, no? Para sa inyo to. Ito is a very specific reading. Okay? So 212. 2112. Okay, so this is 2112. And it says here, no, kumbaga dito sa 222, dito ka sa alignment, na ina-align ka na ng universe. Ina-align ka na ng mga ancestors mo. Ginigising ka na ng ancestor just to move forward. Move forward ka pa rin. Pero andito ngayon, still, parang nangangapa ka pa. But here, dito sa 2112, it's up to you. No? Someone watching over you, good fortune, unforeseen forces, yes. Ito na nga yun dito sa alignment, yung connections na sinasabi ko kanina. Na andyan yung mga unforeseen forces, no? I mean, andito yung mga ancestors mo, mga spirit guides mo, spiritual warriors na nandyan, na guiding you, healing you, protecting you all the time. No, but yun nga, parang dead na lang. No, parang maybe, no, meron po sa inyo dito na gustong harapin or gustong subukan or gustong i-embrace kung ano man ang meron po sa inyo ngayon. But nandito yung fear. Pero sa ngayon, hindi ko muna kayo pipilitin. So, kung ano po yung magiging flow ng reading natin after this, then po kayo mag-isip. No? Or consult me, no? Mag-ano po kayo na, kung kayo po yung nasa spiritual awakening, na tipong parang, yun nga, na parang kahit anong angat sa sarili nyo, kahit anong sipan nyo, anong diskarte nyo, laging salat, laging wala. Okay, so now it says here na even it seems like you're not making any meaningful progress, things are moving in the right direction. Yes, no, kumbaga andito yung parang sige, yun nga sinasabi, sige ang diskarte mo, sige ang sipag mo, na halos-halos parang ilang oras lang itinutulog mo. No? Pero andito yung hindi ito yung hindi ito yung parang right path
for you. Parang this is the path na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon. Napagbigyan ka na niya again before or from the past na ito harapin mo, ganito, ganyan. Pero ikaw sa sarili mo na parang nagkakaroon naman ko ng growth, nag-level up naman ako sa ganitong trabaho, pero parang hanggang dito na lang. Parang kung from sales assistant is hanggang doon ka na lang. Parang ang hirap na hirap ka ma-promote as a supervisor or maybe as a team leader, no? Parang hirap na hirap, no? It's because of it. Eh ngayon, ando ba yung, for some of you, malamang dito, mas pinangakuan na po-promote kita, pero hindi natutuloy. Kasi nag-iintay ka na, tumanda ka, nandiyan ka pa rin, no? So, it's not for you. So, again, ina-align ka na this time. So, I'm talking to you right now, na nandito ngayon sa nakikinig, is this is really meant for you, no? So, if you see this number, it's a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. Congrats. So, andito yung, kumbaga, if halimbawa makita mo nga itong number na to, 2112. Okay, 2112. Okay, so that's also an angel number. Basta po na kayo nakatingin sa clock or sa mga biglaan sa mga numbers na yan, sulat nyo po yan, then may Google naman po tayo, so i-search nyo po yan. That's an angel number. Okay? So, kailangan nyo lang po tandaan din, dito, is, parang, yung someone who is always watching you is, or yung mga ancestors po ninyo is naandyan din to help you to reach your goal, to achieve your goals, and to be successful, sa mga gusto mo o sa mga pinapangako mo or pinapangarap mo. Okay? And we have this Divine Time Oracle deck. So, 2 months from now, so maybe 2 months from now is andito yung magaganap tong 222 na to and 2112. So, for some of you, maybe hindi pa nangyayari ito ngayon. But for some of you, for sure, is nandito na. So, kung hindi pa po nangyayari ito, wait po kayo kasi 2 months from now, maaari na po kayong maka-experience sa mga ganito. Or maybe yung dreams ninyo will come true. And the connections is mas magiging malakas. Okay? So, ito yung 4 na bumaba eh. So, let's clarify your energy, kung ano ba ang meron sa inyo ngayon. So, we have the metamorphosis, Mirage. So, embrace the tender transition between past forms and future possibilities as illuminated by the transportive butterfly. Okay. So, now is, sinasabi lang dito na, kumbaga, if there's a transition, if there's a transformation as well, sa mga nangyayari po sa buhay nyo, na parang sa isang pitik, parang there's something parang unexplainable, na kahit ikaw hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa sarili mo. So, ito is parang alam niyo yung butterfly, yun nga yung, di ba, from uod, parang higad, then nagtatransform ka unti-unti. So, andito yung nagkakaroon ka ng level up sa buhay. Na parang from rags to riches, possible na gano'n na nangyayari sa iyo. Claim it, rags to riches, So, yun, kailangan nyo pong, alam niyo yun, kailangan nyo pong i-push through yung sipag, tiyaga pa rin sa panahon ngayon. Kasi talaga namang pagka hindi po tayo nagsipag, alam niyo yun yung kung walang tiyaga, wala po nila. So, nandito sa iyo yung, kumbaga, there's a lot of transformations na mangyayari po sa inyo this time. And dahil nga po dito sa 222 na to and 2112 is, ito yung mag-guide sa iyo para ma-reach mo yung success sa buhay. And now is we have the Harbor of Peace. Find serene refuge in the peaceful embrace of a gentle harbor, allowing tranquility to still your waters. Okay, so now is kahit na parang andito yung parang pakiramdam mo is parang ang gulo-gulo ng paligid mo. Parang pakiramdam mo hindi ka na makaka-move forward pa anymore. Parang andito ka na sa stuck situation na parang eto na to, hindi na, wala na magbabago. Huwag ganon. Kailangan po natin kailangan mong magkaroon ng positive mindset. And let go, let God nyo po yung mga nangyayari sa inyo. Huwag po tayo magpadala sa emosyon and sa mga dikta po ng nasa paligid po natin. Kasi yung mga yan po is may halo na po yan. Alam niyo po yung konting-konti lang po ang angat nyo sa buhay. Isan dyan po yung talagang may kasiraan o ibababa kayo niyan eh.
Yung mga ganun po. So, yun nga po lagi ko rin sinasabi sa inyo na better po na kung may mga plans po kayo in life, kung meron po kayong mga parang gusto nyo magpunta sa ganito, ganyan, huwag nyo na munang ipagsabi. Picturean nyo na lang po na nandun na kayo sa lugar na yun. So, parang picturean mo na lang po pagka nandito na yung mga pangyayari. Pero ikukwento mo sa ibang tao yun na ganito, ganyan, huwag na po. Kasi talagang may stuck lang po kayo. So, alam niyo po yung magkaroon tayo ng peace of mind, especially if we are now getting older, no? So, yun yung po yung parang, ako number one na gusto ko po yan eh. No? Happiness and peace of mind. No, yun po, lalo na po sa nagkakaedad. No? So, syempre, gusto natin lagi tayo masaya. Wala na po yung mga burdens, wala na po yung mga challenges. So, paano ba natin ma-reach yan? Talk to God. No? Lagi niyo pong iisipin na si God isa sa atin. And always keep on praying na huwag niya tayong iiwan, ano man mangyari. Na tayo patawarin sa ating mga pagkakasala. Kasi po talagang tayo is hindi po talaga tayo nakakaligtas isang araw, hindi po tayo nakakasala. Ako, special po ang mga nanay. Dahil mga bunganga ng nanay, parang mga si Black Nine. No? Ratatat, ratatat, ratatat yan. Okay? So, we have a shield of resilience, sorry. Okay, so we have the employer shield of resilience guarding against external pressures while nurturing your internal strength in love and career. Yes. Actually, kailangan talaga natin yan. Kailangan mo talaga itong i-shield, no? Kumbaga, huwag nating hayaan tayo ma-destroy, no, ng mga taong nakapaligid sa atin. Sabi ko nga, no, parang, alam niyo po yung pagiging maldito. Minsan iiral eh. Para mind your own business, no? Hindi naman kita piniperwisyo eh. Bakit pa pinakikialaman mo ko? Minsan may mga ganon, yung parang ano mo na lang sa sarili mo. Bakit hindi naman kita inaan? Bakit mo ako pinakikialaman? Pero may mga tao pong ganon talaga. Nahilig pong makisawsaw, bida-bida. Meron pong ganon. Na hindi mo kinakausap, kakausapin ka. Sasabat. And siya yung magaling. At ikaw, hunghang ka. May mga ganon. May mga ganon po. So, once na tayo po again, no, na tayo po yung mga ideas, may mga plans for our futures, no, and andito rin po yung success natin. Manatili po muna katapak ang ating mga paa, no, sa lupa, and hanggat maaari, wag po natin talagang i-share yung mga plans po natin sa ibang tao. Or even sa mga anak mo, papamilya mo, na alam mo napakadaldal, na pwedeng iplok na sa madlang people, stay quiet, behave. Kasi po pwede po yung mausog. Pwede po yung isumpa ng mga kakilala ninyo na hindi niyo po alam na sila rin po ay meron din po kakayanan. Actually, lahat po tayo dito sa mundo is may kanya-kanya pong kakayanan. Again, pag tayo po ay nagalit talaga, masyadong mahiwaga or masyadong malakas, masyadong makapangyarihan. Pag tayo po ay galit at nagbitaw po tayo ng salita, pansinin niyo po yan, nagkakatotoo. Mas lamang po yung pagkagalit kaysa po yung parang mahal na mahal mo or nakaka-appreciate ka. Mas lamang po yung tumalab, ang bilis tumalab ng galit. Ako, madapa ka sana. Huwag ka na babalik dito. Yan, ganun. Hindi ka na pagkuksan ng pinto. Ano ba yung sinasabi mga, ano ba sinasabi nila? Gagapang kang parang ahas. Yung mga ganon. Diba? So, yun yung mga sumpa na dapat natin pong ingatan. No? Okay, so we have the Valley of Shadows. Valley of Shadows. Bubulog ako. Okay, so Valley of Shadows. So, step into the enveloping Valley of the Shadows. Here, fears are faced. And the courage is forged in dimly lit paths. Okay, so, eto kasi, itong Valley of Shadows na to is talagang, na-encounter po talaga natin. Kahit naman po ako eh. May mga pinagdadaanan din po ako. Kahit po ako'y manggagamot, ako'y talagang alam kong nasa akin ng Panginoon, still tao pa rin po ako, na kumbaga may mga pagsubok pa rin po siyang pinagkakaloob sa akin. As in talagang everyday tinitest niya ako. Especially my patience. Yan po. Patience ko po laging subok na subok. Kasi alam niyo po talagang ako is patola energy. Oh, ganun po ako noon. Pero ngayon po talagang, ay nako, andyan po yun talagang, lagi ko pong pinagdadasal. Lagi na rin po yung pagdasal, no? Kay, especially po kay Mother Mary.
No? Kasi yan po is, syempre po nanay po yan and nanay ako. Especially po kayo na mga nanay dyan, no? Sumingi po kayo ng gabay. No? Especially po kay Mother Mary. Para pagkalooban po kayo ng mahabang pasensya, Mariosep. Yan po. No, yan po. At pagkalooban po kayo ng busilak na puso. No? Okay? So, that's your reading for A. Card A. Okay. Okay, so dito naman tayo sa card B. Ay, ew. Okay, card B is 1616. And 07, wow, 0707. Ooh. 1616 is maganda. No? This is readjustments kasi. So, dito is na-overcome mo na yung mga obstacles mo. Dahil just na-overcome mo na obstacles mo or parang yung mga challenges mo sa buhay, mga pagsubok mo sa buhay, and now isa dito sa soulmate coming your way. Or maybe, kasama mo na siya ngayon. Kung romance at romance ang pag-uusapan natin, andito na po yung parang lagi kayo nagtatalo and now is andito na yung lagi na kayong sweet or parang alam niyo nagkakaroon na kayo lagi ng connection or parang mas nagkakaroon na kayo ng open communication sa isa, mas sweeter, kumbaga. Yung mga tipong gano'n. Yung affection is nandyan, then andyan na rin yung full support ninyo sa isa. Hindi lang siya naka-full support sa'yo, ikaw din full support din sa kanya. Parang, kung dati hindi siya nakikinig sa'yo at ikaw din hindi ka nakikinig, parang kanya-kanya kayo, ngayon hindi. Parang hindi kompleto ang araw nyo ngayon na hindi kayo nag-uusap, na hindi kayo nagsishare ng mga experiences ninyo, no nangyari ngayong buong araw na ito, yung mga tipong ganon. So, maganda ang bonding ninyo ngayon. Actually, itong 1616 is for more on partners. Kung sino man ito nakapili nito. So, be thankful, no, and happy ako dahil ito na yung nararanasan mo ngayon. So, your level of self-control is sufficient to make things right. Wow, good luck. And, galing kumbaga andito na ngayon yung marunong ka na nito. Self-control is almost the same for the word of patience na meron. So, dito yung kaya mo na kontrolin yung anger mo. No? Andito na. So, kaya mo na i-adjust yung ugali mo na ganyan. Kaya pala readjustment. Okay. So, on the horizon is the possibility of beginning a romantic or platonic friendship, as well as a chance to begin life new with a person from once past. Everything will fall to pieces. So, at least, diba, kumbaga, andito yung nangyayari sa inyo before nga. Again, this is about the relationship. Ito is about sa love, no, sa couples, no, sa mga mag-jowa, ganyan. So, now is, andito na yung happy or meron na kayong harmonious life ngayon. So, yung from the past, no, is, kumbaga, kailangan nyo ng parang tapon nyo kasi everything will fall, into pieces, no, na magiging parang unti-unti na makakamit ninyo yung gusto ninyo talaga na meron kung anong gusto niyo talaga sa relasyon is yun po yung magaganap. Or maybe naman siguro noon nung bago-bago kayo ganito na kayo pero there's parang nagkaroon ng changes maybe because nagkaroon na kayo ng kids, nagkaroon na kayo ng eto na tumatanda na pagka tumatanda po kasi medyo kumikitid na rin po utak natin. Yung mga ganon. So may mga ganon po kayong scenario. Okay? So, now is, andito po tayo sa 077, which is compromise. So, this is self-awareness. No? Yun na nga, nagkaroon kayo ng forgiveness. And, yun na rin, kumbaga, nagkaroon ka ng self-awareness also yung person mo dito. So, mas parang, kumbaga parang sa trabaho, mas pinapairal mo yung pagiging professionalism nandun, pasok. And, parang, everything is dinadaan mo in a diplomatic way. Na, hindi kailangan magtaas ng boses, na hindi kailangan laging nakasigaw, nakamura, nakadabog, no? Hindi So, daanin nyo muna sa maayos na usapan. Bigyan nyo na muna ng ultimatum din. 1, 2, 3 times. Pagka hindi pa rin, doon mo na itauban lamesa. So, joke lang. Yung mga ganon. So, bigyan nyo muna ng ultimatum. Then, it's up to you. No? Pero hanggat maaari, dumistansya na lang po tayo. Again, sa totoo lang, pagka kayo po yung nanahimik, mas nakakainis po yun sa person ninyo. No, mas parang hindi na kasi alam kung ano sa loobin ninyo. Okay?
So, mas napapraning yung mga pagkatahimik po tayo. Kaya sa pinagdadaldal tayo. Ang hirap po kasi pag nagdadaldal, ipapatulang ka, sasalita ka uli. Batungan kayo ng batungan hanggang sa gamit na pala yung binabato nyo. O yung kamao na pala yung bumabato. Sipa, tadyak. Yan, ganun. Ako, awa ng Diyos, di ko po naranasan yan. Okay. So, now is just let go. No, wait. Okay, so this is the thing. So, tapos na kayo doon. Okay, tapos na kayo doon sa mga ganong hidwaan. Tapos na kayo sa mga ganong tampuhan. Parang alam niyo yung age nyo ngayon, siguro mga nasa age early 50s, no? 40s, mga ganon. Is andito yun. Ngayon pa lang kayo talaga nag-mature. Ngayon pa lang. Ito again is hindi para sa lahat. Kumbaga noon is talaga mapagpatol kayo sa lahat. Pero ngayon is you know na how to balance everything. No? And to comfort your person. No? Alam mo na yung kiliti at alam mo na yung topak. So, ikaw na yung nag-a-adjust. Hindi naman to abusive eh. So, parang give and take na lang din kayo. Which is good. No? So, now is let go of what no longer serves you. No? So, stop holding on to grudges. Totoo yan, no? So, express your emotions, but in a diplomatic way. And aim towards a compromise. Where there's a lack of understanding, it's best just to move on. See? Sabi ko sa inyo move on na lang tayo. Pagka meron may understanding, manahimik na lang po tayo. Better yun. Or, miskapo ka na, lumabas ka na ng pinto, doon ka muna sa labas. Breathe in, breathe out. No, pagka okay na, wala na yung galit, then usap kayo. Ganun. Okay, so now is, there's, kumbaga, sinasabi nila is the truth will set you free. Okay, so we have this one. So by December, so what's by December? Oh, there's a divine flow coming by December. Uy, lapit na yun, 2 months na lang. Hindi, ano ba tayo ngayon? October, November, 3 months pa pala. Okay, but on December, expect this, there's a divine flow. Let go of attachment to the outcome and let the universe brings gift. Wow, congrats! Ganda nito, Ang dami mong, ang daming ibibigay sa yung gift ni God. So maybe I'm talking to, ano na rin dito, no? Okay. Okay, wait lang po. Ang dami nyo na naman, wait lang. So, eto, isa-isa lang po. Isa-isa lang. Okay, so, ang isa po dito is, kumbaga, kung bakit daw po kayo nagkaroon na talagang super tragedy na nangyari from the past. No? It's because of, ito is a preparation para po dito sa mission na darating po sa inyo this coming December. Grabe, it's overflowing sa nakikita ko dito. As in talagang ipopour or ibubuhos sa inyo ng Panginoon ang lahat ng kailangan nyo sa buhay. Lahat. Dito nyo po marireceive lahat. Amen? And yes, yung progress dito, no, is mabilis. Napakabilis. We have the fast progress here. Wow, we have the hidden keys, divine timings, culture of self. Ang ganda ng reading na to, I love this reading. So just move forward, no, with swift precision and do what must be done. No? Ang bilis. Kumbaga, ano to yung pagkakalob sa inyo ng Panginoon, like gift, no? Either this is a physical or maybe meron kayo mga minamanifest na gustong-gusto nyo magkaroon, no? Maybe this is a material, then claim it by December, no? Is ipakukuha na po ito. And spiritually, sa mga healers dito na meron po kahilingan din po sa Panginoon, makakamit nyo rin po. At sa mga hindi healers, pero gustong-gusto pong manggamot, gustong-gusto pong makatulong sa tao. Then, December, wait for this. Pagkakalo po sa inyo ng Panginoon. And we have the hidden keys here. Meron ka nito. Meron ka mga susi. Maybe you have the 7 keys na tinatawag. Na mag-o-open. Ikaw ang mag-o-open or i-open to ni God. Or ibig pagkakalob sa ito ni God para i-open lahat itong mga doors na to, and those are the opportunities. Maybe there's a lot of offers, collaborations, blessings to come with you. And yes, that is the divine timing, December, and the divine timing is magkapantay. I mean, isang ano sila.
So just be patient, no? For some things, take time to manifest fully in your life. Totoo yun. Huwag kang sumuko. Keep on manifesting. Again, sa mga reading ko, you are also a powerful manifestor. Tiyagaan lang din, no? Habaan mo lang ang pasensya. Okay? So now is we have the sculpture of self. So shape the sculpture of self, honoring the perpetual act of forming and expressing identity. So parang andito yung alamin mo na rin, no? Kasi lahat naman po tayo is may good side at may bad side. Pero kung kayo po yung mag-heal, no? O kayo po yung magiging healer, syempre po, ang i-advise ko sa inyo, ang tanggapin niyo po, ang gawin niyo lang po dito is yung sa light. Be a light worker. No? Be a light worker. Kasi po, talaga po nasa atin, tayo po ang pipili. No? Kung ano po yung gusto natin. Kasi po ito is pinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi naman po ng demonyo. So, nasa sa atin po yan kung saan po natin siya gagamitin. No? And make sure po na again, kung kayo po darating tong time na to, tong December na to, is darating na para kayo po ibinyagan or bigyan ng gifts and abilities. No? Make sure po na ito po is ipasara nyo sa Panginoon na kayo po sa putian lamang. Para po hindi tayo makapanakit. No? And kasi po, mahirap po mag-manifest. No? Huwag nyo pong madaliin ang lahat. Sa manifestations, huwag nyo pong madaliin ang lahat. Kasi once po yan is na-achieve po ninyo, kahit saan po kayo magtanong, kanino kayo magtanong, pag na-achieve nyo po yan ng napakabilis din po nang mawala. Unlike po yung pinagtrabahuhan nyo, pinagpaguran nyo, dugot pawis nyo ang binigay ninyo, no? At sa tamang pamamaraan po ito ginagawa. Well, ang balik po sa inyo niyan is talagang hindi lang po yung hinihingi nyo ipagkakaloob sa inyo, more than that. So, hubugin po natin. So, sculpture of self is kailangan po natin hubugin natin mga sarili sa tama. No? Wag po yung, or maghubog din tayo, hubugin din po natin yung mga tao na sa paligid natin sa tama. Huwag po tayong gumawa ng pamamaraan na, ganito gawin mo kasi ganyan ang ginawa sa'yo, o ganito gawin mo kasi ganito, ganyan, ganun. Hayaan mo siya, ano naman yan eh, hayaan mo siya, ganito na lang yan, o tara dito, punta tayo dito. Huwag ka maging bad influence. Let go, let God, kapatid. Kumbaga, huwag natin kakalimutan na ang Diyos hindi natutulog. Nalalaman niya kung sino yung nagpapasakit sa atin. Naririnig niya kung sino yung naninira sa atin. Naaamoy niya kung sino yung mga talagang, alam niyo yun, yung aping-api, yung inaapi tayo. No? So, let go, let God po yan. Kasi, hindi naman po nararamdaman sa ngayon yung judgment sa kanila at para kayo bigyan ng hustisya. Pero pagka nalaman niyo po yan, in divine's perfect timing again, is talaga namang mapapangaka. Dahil hindi nyo akalain na gano'n ang mangyayari. Na parang almost the same sa buhay mo. Na parang bakit dapat ako meron yan? Bakit sa kanya napunta? Bakit siya ang meron? Dapat ako meron yan kasi ganito ako, ganito, ganyan. Because of meron siyang ginagawa sa'yo. Meron siyang mga hidden agendas before and siguro up to now na ginagawa sa'yo. That's why andito siya nagsasuffer ngayon. Okay? So that's your reading for today. And sa mga naka-resonate po, di pa nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update ko lagi sa ating reading. Pati ng ating okay. So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!